Ayan, sagutin natin yung tanong ni Madam. Ano 'to, no isang araw pa. Kaya pala hinahanap ko 'to, hindi ko makita, ito pala siya. Buti nag-message ka yata kagabi, ma'am, para nag-up yung message mo. Ayan, sabi ni ma'am, ano daw, may asawa siyang Indian Muslim. Okay. Tapos, 12 years na silang kasal. Hindi niya alam na may asawa pala sa India, yung kanyang asawa, may first wife pala. Kasi never niya tinatawagan, ganun. So, tapos ang sabi daw nung asawa niya, hindi naman niya mahal yun. Kasi arranged marriage lang nung una ay kaya pinakasalan niya para may makasama yung nanay and everything. Tapos yung first wife doon nakatira sa bahay nung kanyang asawa sa magulang. Tapos pinakilala nila sa mahabang panahon, hindi alam ng pamilya ng lalaki na may asawa na siya. Pero I think last year, di ko na nalimutan ko yung ano, last year o this year, pinakilala na siya sa nanay and okay naman. Ang tanong ng kabayan kung okay lang daw ba sa first wife na ipakilala siya as second wife, wala daw bang problema. So, in my own knowledge, ma'am, sa mga kaalaman ko at nakilala ko rin na mga Pinay na may mga asawang Muslim, sa ano ko lang tumama, sa pagkakaalam ko, okay, yun nga daw po, may agreement daw po yung mga Muslim na babae. Okay, number one, kaya talaga sa India, mga arranged marriage, sa mga Muslim daw po talaga to. Hindi ako sure parang kung ganun din sa Hindu. Kaya daw talaga kahit sa ibang lahi ng mga kaya daw sila ay na-arrange marriage. Yun daw ang purpose ng arranged marriage sa kanila. Ang asawa ay magsisilbi sa magulang. Pag in-arrange marriage na sila, magsisilbi doon sa mga magulang, ganun. Makakasama sa bahay, magsisilbi, ganun daw po talaga ang unang asawa. Correct me sa i-correct ako ng mga kabayan na may asawang mga Yun ang pagkakalam ko. Tapos, kasi talaga doon siya sa lalaki natitira. Tapos, katulad nga ng ma'am, kung halimbawa sabi mo, ikaw ang mahal ng asawa mo, ikaw ang sinabing asawa niya yun kasi in-arrange. Totoo yun, ma'am. Doon talaga lalo na sa mga M to, halos sa kanila, talagang mandatory sa kanila nang ina-arrange. Madalang sa kanila yung may mga nakaka-survive na nakakapag-asawa ng Pinay. Pero yun, siguro mga 20% lang ng mga na pinapayagan sa community nila. Kasi sa kanila dapat ang unang asawa ay kalahi. Ganyan, kamag-anak o kalahi. Kasi yun yung mananatili dun sa bahay ng magulang at yun yung magsisilbi, mag-aalaga sa magulang ng lalaki. Totoo yan, ma'am. Totoo yung sinabi ng asawa mo. Na isipin mo, asawa ka. Tapos yung una niyang asawa, may dalawa silang anak, tapos kayo wala. Pero nasa sayo, ikaw ang buong mundo, 'di ba? Kaya yan. So yung naman, ma'am, ang alam ko to sa agreement. Sabi kasi, ito kasi yung alam ko sa agreement nila. Tsaka napanood ko to sa Tulpo. Reality to show yun. Na sabi nung Muslim doon na babae, may agreement daw sila ang mga bago ikasal. Pwede daw mag-agreement ang babae na, dapat hindi ipakilala. Ay, sorry. Dapat may agreement daw mga babae na halimbawa magpapakasal sila sa unang asawa, may agreement daw yan na sabihin na, dapat hindi ka mag-aasawa. Kung mag-aasawa ka ng pangalawa, magpapaalam ka sa akin. Kung wala naman daw agreement, ma'am, at wala namang agreement na ganun, pwede mag-asawa ang lalaki nang hindi alam ng unang asawa. Ganun. Yung sa iyo, ma'am, hindi na siya question ngayon, feeling ko, kasi 12 years na yan eh. So, napakasalan ka na, okay na yan. Ang importante kasi naman sa kanila, ma'am, pamilya. Yes, yung okay ka na sa pamilya niya. Tapos yung asawa, bilang babae ka, respeto mo din. So, kausapin mo yung asawa mo na, katulad sabi ng asawa mo ay willing naman siya na ipakilala ka, di ba? Na harapin yung unang asawa niya. Piling ko naman sa tagal ng panahon, at saka yung babae, piling ko wala rin yung pagmamahal kasi sinong asawa ang magmamahal, ma'am, ng hindi naman kayo nagkikita, nag-uusap, or something basta-basta. Kasabi mo nga, 2 to 3 years bago siya umuwi. Parang sa kanilang dalawa, nung una niyang asawa, parang lahat obligasyon. Lahat lang, yung parang papel, obligasyon, yung ganun na lang. So, feeling ko hindi yan problema, ma'am. Feeling ko kausapin mo yung asawa mo para matahimik lahat yung kaluluwa ninyo. I mean, peace of mind, puso't isipan. Sabi mo sa kanya na kausapin yung kanyang unang asawa na mayroon ka. Kasi sabi mo nga,
mahal ka, mabuting asawa sa'yo, very responsible, everything, wala kang problema ni hindi mo nakikitang napakarespeto sa iyo, hindi mo nakikitang tinatawagan sa harapan mo or something, yung ganun. So, wala ka naman kasing kasalanan diyan kasi late mo nalaman. Kasi isipin mo free ka. Ikaw talaga yung tinuturing niyang asawa, legal wife. Kasi legal wife ka naman. Kaya lang, ikaw talaga kasi sabi mo free ka mag-post sa lahat ng Facebook niya, lahat-lahat ng mga photos ninyo carry lang. Yung sa first niya, obligasyon talaga yun. Kasi sumunod siya sa tradisyon at gusto ng magulang. Yun po yun. Pero yung sa'yo, mahal ka talaga, pinakasalang ka, isipin mo, kahit wala kayong anak, sa'yo nagstay, di ba? Mm. So, ang mabuting gawin diyan, ma'am, kausapin mo yung asawa mo na total sa lahi naman nila, sa mga culture naman nila, pwede naman silang tawag dito, magkaroon second wife. Kausapin mo siya. Sabihin mo, ano na, para magkaroon tayo pare-pareho ng peace of mind. Kausapin mo yung first wife mo. Sabihin mo na na may second wife ka. At kung hindi niya tatanggapin, di mag-divorce na kayo. Ang salbahe ka talaga. Charot lang, ma'am. Feeling ko naman wala na magiging problema dun, ma'am. Ang haba ng panahon. Feeling ko yung babae, yung first wife niya, ano lang din yun, obligasyon lang din, or tradition. Yun na lang din yun. Tsaka alam nun. Hindi man yan inaamin ng babae nung as a first wife niya, alam na meron. Yun po yun. Kasi babae tayo, alam natin yan, ramdam natin yan. Walang namamagitang pagmamahala sa kanila. Lahat sa kanila obligasyon at saka culture lang. So, ganun lang yun, ma'am. Hindi na yun magagalit ngayon na masabihin. Mahabang panahon na, tatanggapin yun. Basta, syempre, bilang respeto mo din sa kanyang first wife, maging mabuti ka din sa kanya. Ganun. Para lalo kayong mabless, diba? Ganun.